Kilalang isla ng Malapascua bilang dive destination. Pero ang nakaraan nito, puno raw ng mga sikretong malayo sa kung anong isla ngayon. Tulad na lang ng mga patay na sundalong dati raw nakahanay sa dalampasigan. At mga barkong pinalubog hindi ng trahedya, kundi ng mga pagsabog. Itong karagatan dito, naging saksi siya sa ikalawang digmaang pandaigdig. At nung panahon na yon, ay maraming mga pagsabog na naganap, maraming mga lumubog na barko. At pinaniniwalaan ding maraming mga namatay dun sa mga pagsabog na yon. Kahit papaano, makikita natin yung bahagi ng kwentong yon dun sa mga lumubog na barkong yon na aming i-explore. Una na naming napuntahan ang MV Doña Marilyn, isang pampasaherong barko na lumubog mahigit 20 taon na ang nakararaan. Mas inikot at hinalughog ang mga sulok at siwang nito. Sa tulong ni Poby na isang technical diver, napasok ang masisikip na sulok at nakita ang mga alaala ng mga dating pasahero. So, yung nakita niya, ang amazing nung nakita niya kasi imagine mo 1988 pa yun, di ba? Tapos, nakita mo yung nandun yung soft drink na case, nandun yung maleta, tapos nandun yung mga kahon-kahon, may mga natirang mga gamit doon. Pero hindi kami kumuha. Nagsisilbing artifacts na yan eh. Nagsisilbing bahagi ng kwento. Kapag kumuha ka kahit na isang bagay lang, mawawala na siya sa context. Kumbaga parang binabawasan mo yung kwento ng kasaysayan. At isa pa, may mga permits na kailangan eh. Talagang may proseso kang kailangang pagdaanan kung kailangan mong kumuha ng artifact at i-turn over sa National Museum. Pero may 3 pang mga shipwrecks sa paligid ng Malapascua. Isang cargo carrier o barkong tagadala raw ng supplies. Isang landing craft na sakay daw ang maraming sundalo para sa gyera. At ang isang napakalalim raw na gunboat o barkong nakadisenyo para bombahin ang kalaban. Lahat ito hindi pa nasisisid ng eksperto. So ito yung susunod naming ida-dive, yung tinatawag na Tapilon Wreck. Pinaniniwalaan siyang isang World War II Japanese cargo carrier. So, itong mga mangingisdang ito, sila yung tumulong sa amin. Kanina pa sila umaga nandyan para hanapin yung mismong lugar kung nasan matatagpuan yung Tapilon Wreck na yon. Mahalagang pag-aralan na ngayon ang mga shipwrecks dahil darating ang panahon na tuluyang maglalaho ang dati nitong forma dahil sa pagkabulok at pagguho ng mga bakal. Sila rin ang susi para malaman ang kaugnayan ng ating kasaysayan sa karagatan. Ipinangalan sa pinakamalapit na barangay ang Tapilon Wreck. Pero di pa alam ang tunay na pagkakakilanlan nito. Naghahanap kami ng mga bakas para makilala ang barko. Yung barko naman, one piece pa rin siya. Tapos may makikita kang parang mga butas-butas. Siguro yun yung mga bintana. Tapos talagang makikita mo na isang buong barko pa rin siya. Nandun yung pinaka-deck niya, yung hull. Tapos parang nandun pa ata nga yung stern eh. Kaya medyo naka-bend na kasi siguro dahil sa sobrang kalumaan at pagka yung kalawang. Pero meron ding mga ibang mga corals na doon. Di tulad ng Doña Marilyn, ayon sa mga kasama kong taga rito, may mga nagbakal na raw sa ibang mga parte ng barko. Maya-maya lang, may napansing bagay ang pulis na si Homer.
May mga lumang bomba o vintage bomb pa sa ilalim. Kahit luma na, maaari pa rin sumabog ang mga ito. Hindi naman siya iniwan dun sa barko. Kahit na nagsisilbi siyang alaala nung World War II wreck na yon. Sabi ng police, for safety reasons daw, kung bakit kailangan naming iakyat yung vintage bomb. Decide tayo na iakyat sa taas kasi nga doon sa may mga initial na reports na binabakal nga yung barko. Na considering yung mga bala nakakalat doon sa ilalim, Pwedeng delikado? o pwedeng delikado, baka maibinta doon sa mga junk shops at sumabog. So ngayon, ito-turn over po natin to sa EOD, sa Explosive Ordnance Division. Yes po ma'am, ang instruction ni Colonel Piad, ililibing lang muna baka para hindi magalaw. Sa susunod na pagsisid, ang pinakamalalim na barko na ang hahanapin. Sa sobrang lalim, nananatili daw itong buo at di nagagambala. Kilala ito bilang Pioneer Wreck. Yung susunod na dive site natin, yung tinatawag na Pioneer, pinaniniwalaan itong isang World War II gunboat wreck. At nasa lalim ito na 170 feet. At dahil technical diving yung kinakailangan dito, hindi muna ako sasama dahil hindi pa ako trained for technical diving. So ang bababa lang ang ating technical diving instructor na si Kobe at si Kuya Reno. At kahit na technical diving ito, ang gagamitin lang nila yung tinatawag na normal compressed air. Ilang minuto lang ang karaniwang inilalagi sa malalim na parte o bottom time para sa recreational diving. Pero dahil sa sobrang lalim ng Pioneer Wreck, kailangang habaan nila Poby ang kanilang bottom time. Decompression diving ang tawag dito. Okay, so bago sila bumaba, pinlano na nila ng husto yung gagawin nilang dive. Ito yung tinatawag na deco dive plan. So, ibig sabihin lang nito yung number of minutes or how long sila magsistay at a certain depth. So magmula dun sa pinakamababa, tapos yung tinatawag nilang deco stop para hindi sila mapapahamak or walang tinatawag na decompression sickness. Hindi biro at technical na pagpaplano ang kailangan sa ganitong pagsisid. Ang isang pagkakamali, maaaring kapalit ay buhay. Katunayan sa internet, makikita na marami na ring buhay ang kinuha ng pagre-wreck diving. Talagang nag-usap sila, tinrain niya si Kuya Reno for that specific dive. Talagang pinlan nila yung magiging dive nila, lahat ng mga number of minutes sa bawat depth para siguradong safe sila at walang mga aberyang mangyayari. Pagbaba ni Poby, kitang-kita na ang kabuuan ng barko.